Ang dakilang lalawigan ng Bulacan. 21 bayan at 3 lungsod dito'y isinilang. Taglay ang makinang na sining at kultura. Magigiting na mga bayani. Mayabong na kasaysayan. Kamanghamanghang yaman ng kalikasan. Pagsisikap. Bunga ng pagbabago para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo.
Mayaman ang ating lalawigan sa kasaysayan, sining at kultura. Dahil napapanatili natin ang kahalagahan nito sa pamamagitan po ba ng pangongolekta at pagpe-preserve ng mga iba't ibang mga aklat, makinarya at kagamitan mula po sa mga panahong nagdaan. At salamat sa ating mga kababayan na may malasakit at pagmamahal sa ating kasaysayan. Kaya't muli natin itong makikita o nakikita at nadadagdagan pa ang mga kaalaman natin patungkol sa mga pinanggagalingan nito. At dahil din dito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga bagong henerasyon na madiskubre ang iba't ibang mga bagay na nagiging simbolo ng ating makabuluhang kasaysayan ng Bulacan. Tayo po ay tutungo naman ngayon sa bayan ng Marilao kung saan matatagpuan ang tahanan ng kilalang food and culture historian na si Professor Jaime Salvador Corpus. Ang kanyang tahanan na naglalaman po ng iba't ibang mga makasaysayang kagamitan at saka kung mapapamangha at magpapahanga sa inyo. Oras na para muli tayong matuto, mga Bulakenyo. Kaya't ilabas na po ang inyong mga lapis at papel and let us learn all about history sa Bahay Makabayan. Ang ating lalawigan ng Bulacan ay hitik sa mga kayamanang sumisimbolo sa ating kasaysayan na siya ring nagbibigay ng kahulugan sa ating pagkatao bilang mga Bulakenyo. Mula sa mga kagamitang iniingatan natin sa bawat paglipas ng panahon hanggang sa mga mahahalagang tradisyon na pinamana sa atin ng ating mga ninuno ay magpahanggang sa ngayon ay atin pa rin pinahahalagahan upang sa mga darating pa na panahon ay manatili pa rin sa isipan ng sinuman at maibahagi rin ito sa mga susunod pang henerasyon. Kaya't mabuti na lang ay may mga lugar dito sa ating lalawigan na nakalaan para sa pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng mga kagamitang ito, gaya ng mga museo at exhibit. Isa na riyan ang ngayoy tanyag na bahay na matatagpuan sa bayan ng Marilao, ang Bahay Makabayan. Sasamahan tayo ngayon ni Ginoong Jaime Salvador Corpus, kilalang food culture and historian, sa isang educational tour sa kanyang tahanang puno ng kayamanan at kasaysayan ng ating lalawigan, maging ng ating bansa. Come inside and let's learn history sa Bahay Makabayan. Actually, tinawag ito na Bahay Makabayan. Hindi ako mismo ang nagbansag dito, kundi merong isang TV network around 10 years ago. Nung katatayo pa lang nito, sila yung nagbansag na Bahay Makabayan kasi pinicture nila ito sa kanilang TV network. Kasi nakita nila maraming plugs dyan sa labas, saka dito. From then on, tinawag na namin ito na Bahay Makabayan kasi nga, ang mga collection na matatagpuan dito ay mga sagisag kultura ng ating bayan. Bata pa lang ako ay mahilig na ako na mangolekta, no? In fact, nag-start ako nung may makita ako na mga old coins mula doon sa isang lumang wallet or karta moneda ng nanay ko. Nakita ko yun, so na-amaze ako. So ginawa ko, binili ko sa tindahan, hindi naman pala siya tinatanggap kasi obsolete na. So, ibig sabihin wala na siyang value. Doon ako nagkaroon ng connection sa mga lumang gamit. Lumaki kami sa isang matandang bahay sa mga lola ko noong araw. So nakikita ko yung mga lumang gamit nila doon. Hanggang sa dumating yung mga pagkakataon na iba't ibang uri na ng mga koleksyon ang napapansin ko na dumadami na at nagkakaroon na ng value para makapagtayo ako ng isang ganitong klase na private museum. Actually, ang collection ng Bahay Makabayan dito, no? So makikita nyo naman, if you're familiar with the sagisag kultura ng ating bansa, you would see some of the items related to our country, no? And you would see some of the Filipiniana items na nandito, no? Sabi nga nila, this is the home of knowledge or the house of knowledge kasi bukod sa mga visual na collections, may makikita rin sila dito at mga mababasa na hindi nila nakikita or nababasa sa mga eskwelahan or sa mga libraries. At kung makikita rin ninyo, yung mga nakapaligid dyan, ano, may mga ilang mga documents din dyan, no, na related sa ating Philippine culture and Philippine history, and also some of the ephemeral collections ng lalawigan ng Bulacan. When we say ephemeral, mga panandaliang collection, no, yung mga papel na may kaugnayan sa ating probinsya. Handa na ba kayo na matuto patungkol sa mga makasaysayang kagamitan mula sa mga nakalipas na panahon? Tara na't simulan na natin ang ating Bahay Makabayan Tour with Professor Jaime. So ayun, makikita nyo dito sa Bahay Makabayan, mga ilang collection ng mga sinaunang laruan o yung mga tinatawag natin ng mga toys of yesteryears, no? This is the matraka, no? Na
na tinatawag. Ginagamit namin ito kapag yung New Year, yung magpapalit ang taon. Hindi kami gumagamit ng mga paputok na yan. So the trotted and dismatarca, ayan ang ginagamit namin, no? So ayan, ito yung mga trumpo, no? Nung araw. Yes, so ito trumpo ng Kabisayaan ito, no? Tapos ito naman yung sumpak na si Dr. Jose Rizal ang gumawa, no? But merong version si Jose Rizal na ginawang sumpak, no? Na kasama rin sa kanyang mga na-contribute. And of course, yung mga sinaunang laruan natin, no? Yung mga babae nung araw, ang tawag dyan ay kuran-kuran, yung mga palayok na gawa sa luwad. Of course, ang mga sungka natin, kasama pa rin sa mga laruan ng ating lahi. Yung mga kolorete at mga burloloy na ito na mga unang panahon ay ginagamit hindi bilang isang aksesorya, kundi bilang may mga ibig sabihin na nagsasabi ng katauhan or estado sa kanilang pamumuhay. Tampok din dito sa Bahay Makabayan ang iba pang mga handmade na mga kagamitan na masasabi nating tunay na sariling atin, lalo na ang pinagmamalaki natin na singkaban. Itong mga puni natin na ito, no? The vanishing art of our province, yung puni. Ang ibig kasi sabihin ng puni ay isang sining ng pagtutupi ng dahon, no? O yung mga nilalang dahon. So ayan ay bahagi ng ating kultura, ng ating mayamang kasaysayan. So, dito nakikita yung kung gaano kahusay yung pagiging malikhain nating mga Bulakenyo. Kaya naman ako ay saludo sa mga nagpupunin sa Malolos. Isa din sa mga itinatampok na koleksyon ng Bahay Makabayan ay ang tradisyon na paglikha ng pabalat o borlas de pastillas. Ito ay mga espesyal na pastillas wrappers na gawa sa Japanese paper na siyang ginagamit din bilang dekorasyon tuwing may fiesta. So, ito yung sedula, no, na wangis na pinunit, no, noong 1896 sa Balintawak, no, nung panahon ng Revolusyon, panahon nila Andres Bonifacio. So ito yung wangis ng sedula, no, na pinatutuhanan ng Historical Association, no, kaugnay sa authenticity ng sedula na ito. Ito ay isang larawan, no, ng mga kababayan natin nung panahon ng Revolusyon sa Biak na Bato, no? Na merong date ng December 14 of 1897. So, isa rin ito sa mga treasure, no, na matatagpuan ninyo dito sa Bahay Makabayan. Mayroon ding koleksyon ng Bahay Makabayan kung saan tampok ang mga naging limited edition at memorabilia sa mga nagdaang taon. Iba't ibang mga pagdiriwang at personalidad ang makikita sa mga stamp at memorabilia na ito. May temang pampolitika pero mas nangingibabaw yung naging contribution sa ating kasaysayan. Katulad nito mga posters nila Ninoy Aquino na nung panahon pa yan, nung siya ay pinaslang noong 1983. At isa tayo sa nabiyayaan, no, na pagkalooban ng isang commemorative stamp ni Presidente Cory Aquino noong siya ay namayapa, no, mula sa Philippine Postal Corporation. And of course, yung ating mga koleksyong Bulacaniana, no? Dito sila nagtutungo kapag may mga silang mga pagsasaliksik sa kanilang mga studies, sa kanilang mga dissertation, sa kanilang mga masteral thesis. Kaya nakapag-collecta rin tayo ng mga ilang thesis na gawa ng ating mga kababayan na ang topic nila ay tungkol sa lalawigan ng Bulacan. Bilang historian, nakapag-ambag din si Professor Jaime ng mga aklat na kanyang iniakda at ng iba pang mga kasulatan o featured articles kung saan siya ay nagbahagi ng kanyang kaalaman patungkol sa kasaysayan ng iba't ibang mga lugar sa Bulacan, pati na rin sa iba't ibang lugar sa loob ng ating bansa. So dapat talaga ipopromote natin at naiingatan natin yung pagkakakilanlan natin bilang mga Bulakenyo. Kung saan man tayo mapunta, may pagmamalaki natin na we are belong sa isang lalawigan na talaga namang napakayaman sa kanyang kasaysayan at sa kanyang makulay na sining at kultura. So inaanyayahan ko po ang lahat sa aking mga kalalawigan dito sa ating dakilang lalawigan ng Bulacan na ating pong pasyalan kung kayo po ay may pagkakataon na maisama sa inyong itinerary ang pagtungo dito po sa Bahay Makabayan dito sa Marilao, Bulacan. Tayo po ay makipagniig at makipagkwentuhan ng visual sa mga koleksyong may kaugnayan sa ating kasaysayan.
Mayroon pong official page ang Bahay Makabayan. Ilagay lang po niyo doon sa search ang Bahay Makabayan. Sa makikita niyo na po doon yung Bahay Makabayan at ang detalye po kung paano po kayo pupunta dito. Ang pagtungo po dito ay by appointment po. Ano po? Kaya tara na at pasyal na po kayo dito sa Bahay Makabayan sa Marilao, Bulacan. Tunay ngang nakatutuwa na may mga bago tayong nakilala na mayroong pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Tulad ni Professor Jaime sa pamamagitan ng Bahay Makabayan. Magsilbisa na itong inspirasyon at paalala sa ating mga sarili na bilang Pilipino ay dapat pagtibayin natin ang pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaayusan, kagandahan at kahalagahan ng mga kagamitang ito. Higit na bibigyang importansya ng ating kasaysayan, tradisyon, sining at kultura. Sa bawat minuto, sa bawat segundo, bawat oras ay maraming kaganapan sa ating lalawigan. Kaya't huwag na pong magpahuli sa balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a minute. Bilang tugon sa sulat ng concerned citizen na natanggap, ay personal na ininspeksyon ni Gobernador Daniel R. Fernando ang Bulo Dam kasama ang mga kinatawan mula sa National Irrigation Administration, kung saan lahat ng mga nasirang bahagi ng dam matapos ang bagyong Karding kasama ang vortex vein ay nasa ilalim pa rin ng warranty at irerekomenda para sa pagkukumpuni at karagdagang pagpapatibay. Bilang pinakamataas na namumuno sa lalawigan, kailangan kong makita yan. Mas maganda na yung nag-uusap, nakikita. Kamukha nito, may nakita akong dapat i-improve. Siguro naman di masamang mag-suggest. Kasi kami nandito eh. May nakita lang tayo na dapat nilang gawin pa at gawin pa. So, concern lang tayo sa nangyari at kailangan nating asistihan at harapin yung mga concern ng ating mga kababayan taga San Miguel. Kaya kami nagpunta dito. Noted naman po namin lahat, yung pong mga napag-usapan natin and po, mga suggestion po at yung mga sinabi po sa amin ni Gob ay pipilitin po namin na magawan po ng mga paraan para po may sakatuparan po at matugunan po yung mga pangangailangan po. Lalong-lalo na po yung ating mga magsasaka. Siniguro ng mga representative ng NIA na walang dapat ikabahala ukol dito at pinatunayan naman ng Malibay Farmers Irrigators Association na hindi sila apektado ng maliit na pinsala sa dam at sapat ang patubig sa kanilang mga sakahan. Pupunta talaga yung central office dito for validation. Sure, as of now naman po, looking at it, is parang okay pa naman po, hindi naman po siya ganun critical at the moment. Talagang minomonitor namin siya. Nakaisa ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang lahat ng mga kawaning nakiisa sa nasabing drill at nagsagawa ng mga assessment at evaluation ang mga safety marshal para masigurado na nasunod ang lahat ng mga safety protocols. Isinasagawa ang NSED upang maisulong ang kamalayan at paghahanda sa lindol ng pangkalahatang publiko at layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kahandaan ng mga local government units. Sakaling magkaroon ng malakas na pagyanig ng lupa at iba pang mga karagdagang panganib gaya ng sunog, tsunami o liquefaction. Bilang pagdiriwang ng Panlalawigang Komisyon para sa Kababaihan ng Bulacan ng Buwan ng Kababaihan sa taong ito na may temang Bulacania, sama-sama sa pagbuo ng responsableng pamilya, ay nagdaos ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ng mini-job fair, trade fair at pagbibigay ng libreng wellness services gaya ng hairstyling, massage at manicure para sa mga Bulakenyang dumalo dito. Kasunod nito ay binigyang pagkilala at parangal ng PGB at ng PKKB ang mga natatanging Bulacania at samahang pangkababaihan sa ginanap na Gawad Medalyang Ginto 2023.
Nagpaabot naman si Gobernador Daniel R. Fernando ng isang makabuluhang mensahe para sa pagdiriwang naman ng Buwan ng Kababaihan. Isang karangalan po para sa inyong lingkod na maging bahagi ng selebrasyon ito ng Buwan ng mga Kababaihan, La Bulaqueña. Kayo ang tunay na yaman ng Bulacan. Dahil taglay nyo ang dugong tanyag sa kasaysayan ng Pilipinas. Kayo ang mga tagapagmana ng kabayanihan ni Trinidad Lexon at mga kababaihan ng Malolos na itanaguyod at itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan na makapag-aral, mabuhay ng malaya at umani ng tagumpay. Sa kasalukuyan na ating panahon, buhay na buhay ang mahalagang ambag ng mga Bulaqueña sa ating lipunan. At ngayong araw po na ito, narito tayo upang bigyang buhay ang mga natatanging kababaihan ng Bulacan na nagpamalas ng hindi matatawarang ambag sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Pinabati ko po ang lahat ng ating mga pararangalan sa Gawad Mendaling Ginto 2023. Kayo ang simbolo ng likas ng kaligtayan at kahusayan ng mga Bulaqueño. Narito ang lahat ng mga nagwagi para sa Gawad Medalyang Ginto para sa taong ito. Matagumpay na babae sa makabagong pagnenegosyo, Mary Jane L. de la Isla, Plaridel, Bulacan. Matagumpay na babaeng makakalikasan, Estrelita A. San Miguel, Marilao, Bulacan. Matagumpay na babaeng mangangalakal, Mariel Lynn P. Biason, Norzagaray, Bulacan. Totoo po, hindi ko po makapaniwala kasi hindi ko naman po naisip na mararating po ang ganitong pagbibigay ng isang malaking parangal. Kung sasamahan po natin ito ng sipag, tiyaga, lahat ng ating mga pangailangan at pagtitiwa sa ating Panginoon, ang pinaka-importante po ay ating makakamit. Aking po pinapasalamatan po, una po sa lahat ng ating Panginoon dahil binigyan niya po ang kalakasan at kasipagan po at higit sa lahat sa aking pamilya at para po sa kanila po ito. Isa pong malaking karangalan na ako po ay mabigyan ng ganitong award. Talaga po nagsusumidi po ang aking kaligayahan at napaproud po ako sa sarili ko. Inaali ko po ito sa aking buong pamilya, sa lahat po ng mga LGU at mga sa MRS family na tumutulong po sa akin, sa Miguel family at sa lahat po ng mga taga Marilao na naniniwala sa aking mga ginagawa. Kaya pinapasalamatan ko po kayong lahat. Ito po ay para po sa atin. At syempre po, mas lubos ang aking pasasalamat sa ating mahal at ginagalang na Gobernador Daniel Fernando. Pinapasalamatan ko rin po si Vice Gov, si Alex Castro, kababaryo ko po, at ang KPK Marilao. Matagumpay na Konsehong Pambayan para sa Kababaihan, KPK Norzagaray, Norzagaray, Bulacan. Matagumpay na Samahang Pangkababaihan, Soroptimist International of Plaridel, Plaridel, Bulacan. Natatanging Babae, Maria Gladys Cruz Santa Rita, Marilao, Bulacan. Isang malaking karangalan po sa bayan ng Plaridel na manalo kami at sa laki ng suporta ng aming mga samahan, kaya po kami ay nanalo ng natatanging samahang pangkababaihan. Siyempre gusto kong pasalamatan ng aking pamilya, ang mga membro po ng Soroptimist International of Plaridel. Salamat po sa suporta ninyo. Ito po ay pagkilala sa mga nagawa ng inyong lingkod. 17 taong Provincial Administrator ng Lalawigan ng Bulacan, Pangulo at CEO ng National Power Corporation. Sa kasalukuyan po ay Pangulo ng Tahanang Mapagpala ng Immaculata Concepcion, na mga nag-aalaga po sa mga abandoned elderly women sa Malolos, at Pangulo rin ng Dangal ng Bulacan Foundation. Natutuwa po tayo na pinagkalooban tayo ng ganitong karangalan ng PKKB at ng Pamahalaang Panglalawigan ng Bulacan. Ang karangalang ito ay hindi lang sa akin, para po sa ating Panginoon. The glory is not mine, it's His. So thank you so much sa KPK ng Marilao. Thank you so much kay Governor Daniel at sa lahat ng mga kasama sa Pamahalaang Panglalawigan ng Bulacan. Thank you so much sa PKKB, Panglalawigang Komisyon ng Kababaihan sa Bulacan, na patuloy na nagsisilbi at nagsusulong ng mga advocacies ng mga kababaihan sa lalawigan ng Bulacan. Personal na nag-abot ng pakikiramay sina Gobernador Daniel R. Fernando at Vice Gobernador Alexis C. Castro sa pamilya at mga mahal sa buhay ng napaslang na si Police Lieutenant Colonel Marlon G. Serna, Acting
Acting Chief of Police ng San Miguel Municipal Police Station na buong tapang na naglingkod upang gampanan ang kanyang tungkulin para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Agara na inatasan ni Gobernador Fernando ang Bulacan Police Provincial Office o BPPO na magsagawa ng masusing investigasyon at nag-alok ng 200,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga sospek upang panagutin namang ito sa kanilang krimen matapos ang nangyaring engkwentro sa Barangay Buhol na Mangga, San Ildefonso, Bulacan noong Sabado, ika-25 ng Marso taong 2023. Nasawi si Serna sa operasyon matapos siyang paputukan ng mga magnanakaw na tumama sa kanyang ulo habang tinutugis ang mga ito. We have our BPPO to conduct investigations with utmost seriousness and rigor to identify the suspects, and we will make sure that justice will be served for the death of our police officer. Nananawagan na rin ako sa mga kapwa nating mga Bulakenyo na ipagbigay alam kaagad sa mga kinauukulan kung may impormasyong hinggil sa mga sospek. Sinisiguro ko na mananagot sa batas ang nasa likod ng pamamaril na ito, anang gobernador.
magandang araw po sa lahat. Kagalakan at pasasalamat. Ito po ang dalawang salitang namamayani sa aking puso ngayon. Sa ating pagdaraos ng grand launch at groundbreaking ceremony ng Northwind Global City dito po sa ating lalawigan. Thank you, Northwind Properties Incorporated and Mega World Corporation, together with our partners. Today, we are witnesses to the fact that indeed development has come to the province of Bulacan. Bika nga po, in the next few years, every road leads to Bulacan. At bilang ama po ng lalawigan ng Bulacan, sa ngalan po ng ating mga kalalawigan sa 21 bayan at 3 lungsod ng ating nasasakupan, ako po ay lubos at nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtatayo nitong Northwind Global City na kilalanin bilang Bulacan Central Business District na siyang magtatampok ng mga high-rise residential condominiums, hotels, malls, commercial buildings, educational institutions, at company buildings. We know very well that businesses go where development leads. And I say, you have come to the right place. Bulacan is the next global destination. Ika nga po ni Secretary Acusar, nung nag-meeting po kami, sinabi niya na talagang Bulacan is the next BGC, Bulacan is the next Ayala. Ayan po. It is the new economic powerhouse, not only in the country, but indeed in the whole world. Ang pagdagsa po ng investors sa ating lalawigan ay hindi na isang sorpresa para sa atin. Ito po ay ating inaasahan. Narito na ang malalaking national government projects tulad po ng MRT-7, North-South Commuter Railway Project, at ang pinakaabangan natin sa lahat, ang The New Manila International Airport. Nagtatayo po sa Bulacan. Ayan po, at kailan lamang ay nagkaroon po ng MOA signing tayo ang kasaming mga mayors natin doon sa Malacanang regarding sa PNR at DOTR sa pagtatayo nito ating PNR sa Bulacan. Hatid po ng kolor ito ang di masusukat na oportunidad, hindi lamang para sa ating mga kababayang Bulakenyo, kundi maging sa ating kapwa mamamayang Pilipino. Well, may tanong po dito. Ang tanong po, pakikinagbangan ba ng mamamayang Bulakenyo ang kaunlaran ito? Ang sagot po, nasa ating mga kamay. Iyan po ang malaking sagot dito. At nung ako po ay unang mahalal na gobernador ng minamahal nating lalawigan, ang aking sinumpaan ay ang pagtataguyod ng kapakanan ng bawat Bulakenyo. This is the power of the local government that I have taken to heart and I wish to share. Every local government unit shall exercise the powers expressly granted, implied, necessary, proper, or even incidental for efficient and effective governance and the promotion, of course, of the general welfare. Noong wala pang oportunidad sa ating lalawigan, ay magkakasama na tayo. Wika nga sa hirap at ginhawa. Ngayong dumatal na ang kaunlaran, of course, masaya po tayo. Pero hindi po ako papayag na may maiwan sa ating mga kababayan. When I was Vice Governor, I had the vision for the establishment of the Bulacan Development Authority to manage development and industrialization. This became an ordinance and it's now up for revision and evolution. It might attain a new form and even become a national law in the very near future. Marapatin po nyo na sa masaya at makabulong araw na ito ay aking ipahayag. Niyayakap natin ang kaunlaran hindi para sa sarili kundi para sa bawat pamilyang Bulakenyo. Mariin ko pong tututulan ang anumang uri ng pagsasamantala sa kaunlaran ito na kaloob ng Diyos at itinakda para sa mamamayang Bulakenyo. Hindi rin po ako papayag na mahati ang lalawigang ito sa ngalan ng interes ng iilan. Sa paparating na kaunlaran, wala pong north or south,
wala ring east o west sa ating lalawigan. At lalong walang Metro Bulacan. Sa tulong ng Diyos na nalugod sa sakripisyo ng ating mga bayani, mananatiling iisa ang ating probinsya. At sa Bulacan ng ating kasalukuyang panahon. At titiyakin natin, well, Bulakeños, sa ating mga kapwa Pilipino, walang maiiwan. There is only one province, the one that was established by the sacrifices and blood of our heroes. The one that we have today, with all its challenges, the one that we see in the near future, a global province, great possibilities. Kaya dalangin ko na magkaisa tayo ng layunin, yan po ang ating pangangailangan at babantayan sa gitna ng hindi masusukat na kaunlaran dumating at darating sa ating lalawigan. Again, congratulations to Northwind Properties Incorporated and Mega World Corporation for this massive project. Maraming salamat po at mabuhay ang Northwind Global City. Again, to Gatchalian family, congratulations. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Piliin mong pasyalan ang magandang Bulacan. Mga tao'y mapagmahal pala kaibigan. Tatlong republika'y dito isinilang. Mga bayani ng bayay dito nanahan. Tayo na sa Bulacan, tayo na mamasyal, tayo nang damhin ang masayang buhay. Pamilya, kaibigan, mga bisita ay ipasyal. Kumain, matulog, maghala.